Bago po tayo magpatuloy, hinihingi ko po ang inyong suporta sa ating channel. Maaari po ninyo na pindutin ang subscribe button dyan sa baba, at sabay nyo na din po i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload kong recap. Maraming salamat po. At sa pagpapatuloy, kinaumagan nga sa dorm ng ating bida, pinapakita nga dito ang ating bida nakakagising lang. Saad nga nito, "Hi, ang tagal ko nang hindi nakakatulog ng ganito kakomportable." Sabay nga pagtunog nito ng kanyang phone, may natanggap nga ang ating bida ng bagong message. Matapos niya itong basahin, makikita nga ang mga kasama niya sa dorm na nakakagising lang. Isang kasama ang nagsabi, "Linzin, tara na at bumili na tayo ng agahan ng magkasama." Pero agad na sumagot ang ating bida, "Mauna na kayo kahit wala ako, may babae kasing magdadala sa akin ng agahan." Dahil sa narinig mula sa ating bida, ang tatlong kasama niya ay nagulat at napalingon. Agad silang nag-usap-usap, at sinabi ng isa, "Hindi ko akalaing magsasalita ng kung ano-ano si Linkson ngayong umaga." Sumagot naman ang isa pa, "Narinig ko na hiniwalayan siya ni Liu Cheng kahapon. Akala ko okay na siya kasi nakita ko na maganda ang mood niya kagabi. Paano nga siya magiging okay matapos siyang iwan ng babae?" Sagot naman ng pangatlo, "Dahil dito, nag-aya ang isa, tara, inuman tayo mamayang gabi kasama si Linzin, para mailabas niya ang lahat ng sama ng loob niya." Habang nakabihis na ang ating bida, lumipat naman ang eksena sa dormitoryo ng mga babae. Makikita ang apat na lalaki na naghihintay sa labas, bitbit ang pagkain para sa mga nasa loob. "Nandito ka ba para mag-deliver ng breakfast?" Tanong ng naka-green na jacket sa isang lalaking kasama. "Oo, tama ka. Ang breakfast na ito ay para kay Class Flower, Liu Cheng," sagot ng lalaking nakaputi. Samantalang ang naka-black ay nagsabi, "Ang dala ko naman ay para kay Lu Yaxi." Sa pagkakataong iyon, napabulalas ang isa, "Grabe naman itong pagkakataon." Nang lumipat ang eksena sa mga post ng dalawang babae sa social media, napag-usapan na rin ng apat na lalaki ang tungkol dito. Habang hinihintay ang mga babae na lumabas ng dormitoryo, nagtipon-tipon ang apat na lalaki sa labas at nagsimulang pag-usapan ang mga bagong post sa social media ng dalawang babae. "Napansin niyo ba ang circle of friends ni Liu Cheng na na-post kagabi? Mukhang single na siya ngayon." "Oo nga," sagot nga ng lalaki. "Narinig ko nga na niloko siya ni Young Master Wang. Mukhang magandang pagkakataon ito para makuha siya habang sugatan pa. Tingnan mo ang post ni Liu Cheng," dagdag ng naka-black. Sabi niya, "Tomorrow is a new life, bid farewell to the past, no longer have any nostalgia." Parang nagpaalam siya sa nakaraan. Samantalang si Lu Yaxi, "Tingnan mo ang caption niya," sabi ng isa habang nagpapakita sa kanyang mga kasama. Sabi niya, "Looking back at dusk, it turns out that the person I have been looking for is always behind me." Mukhang may pinagdadaanan din siya. Siguro, napansin ni Lu Yaxi na ako, na tahimik na nagbabayad para sa kanya sa likod, ang nag-post ng ganitong circle of friends. Dagdag ng isa pang lalaki, na nagmumungkahi na baka may koneksyon ang mga post nila sa kanyang sariling sitwasyon. Sa gitna ng pag-uusap ng apat na lalaki, bigla silang may narinig na tumatawag sa kanila. Nang lumingon sila, nakita nila si Wang Jin, may daladalang pagkain. Paglapit niya, agad siyang nagsalita, "Ano ang pinagkaiba niyo sa isang asong palaging sumusunod?" Hindi pa rin sila makapaniwala sa narinig. "Hindi niyo ba alam kung ano ang nangyari kay Linzin? Walang tsansang makikipag-date siya sa isang asong sunod sa Yuren." Napatigil ang isa sa mga lalaki at napatanong sa kanyang kasama, sino daw ba ang tinutukoy niya? "It's him," sagot ng isa, ang asong sunod sa Yuren na 3 taon ang habol ng habol kay Liu Cheng. Napansin ni Wang Jin na pinag-uusapan ng ating bida kaya tinanong siya ng isa sa kanila, "Senior Wang Jin, hindi mo ba balak magdala ng breakfast para kay Lu Yaxi?" Nagmayabang naman si Wang Jin at ipinakita ang dala niyang pagkain. Breakfast ba ang tawag niyo dyan? Ito ang tinatawag na totoong breakfast," sabi niya habang iniangat ang isang box. "Milk cup light sweet low-calorie macaron mula sa Leeds French Restaurant, 600 yuan bawat serving." Napalunok naman ang kalbo sa narinig, "Wow! Sobrang mahal niyan.
Nagpatuloy si Wang Jin sa kanyang pagsasalita, wala kayong alam kundi puro hangin. Kailangan ng pera para makuha ang isang babae. Kung nagtitipid ka at puro barya lang ang ginagastos mo araw-araw, iisipin niyang kuripot ka. Pero kung araw-araw ka gumagastos ng 100,000, sigurado akong makukuha mo siya sa loob ng 1 linggo. Habang nagsasalita si Wang Jin, bigla na lang napalingon ang isa sa kanila at napabulalas, tignan niyo doon. Narito na sila, makikita na bumaba na ang 2 magagandang babae mula sa dormitoryo. Agad naman silang sinalubong ng 5 lalaki na tila mga tanga sa excitement. Wow, sobrang ganda nila. Bulong ng isa sa mga lalaki habang tinatitigan ang mga babae, isa naman sa kanila ang agad na nagsabi, Cheng, binilhan kita ng breakfast, sabay abot ng dala niyang pagkain. Heto, Yaxi, may breakfast din ako para sayo. Sabat naman ang isa pa, na may parehong intensyon, hindi nagpahuli si Wang Jin. Zexi, mas lalo kang gumanda ngayon, habang inaabot niya ang kanyang bitbit na pagkain, buong yabang niyang sinabi, heto ang breakfast na binili ko para sa inyo, light sweet and low calorie macaron, mula sa Leeds French Restaurant. Nang ibinibigay na nga ng 2 lalaki ang kanilang mga dalang pagkain, sabi ni Liu Cheng sa kanila, salamat, pero parating na ang pagkain ko, kaya't hindi niya nakinuha ang mga dalang pagkain ng 2 lalaki. Si Wang Jin naman, kahit talagang tanga, ay iniabot pa rin ang dala niyang pagkain kay Lu Yaxi. Tumugon si Lu Yaxi, salamat. Makikita sa 2 lalaki ang inggit. Talagang tinanggap niya, sabi ng isa. As expected mula kay Senior, bulong naman ng isa pa, napatingin si Wang Jin sa 4 na papalapit kasama ang ating bida. Kasabay nito, tinawag ng isang lalaki ang bida, you brother Lin Zin. Kara-rating mo lang, parang wala lang sa ating bida, ngunit si Wang Jin ay hindi napigil ang magsalita, hindi mo ba gustong bigyan ng breakfast si Liu Cheng? Kahit pa hiniwalayan kanya kahapon. Sumingit naman ang katabi ng ating bida, si Wang Jin na naman. Dagdag pa ni Wang Jin, hindi na bago sa'yo ang ganitong bagay, 3 taon ka ng habol sa kanya. Biglang nagsalita ang nasa likod ni Wang Jin, nag-order na si Cheng Cheng ng delivery niya. Habang patuloy si Wang Jin sa kanyang pagsasalita, mapapansin na si Lu Yaxi ay umalis para lumapit sa ating bida. Lin Zin, hindi ka pa nag-aalmusal, di ba? Tanong ni Lu Yaxi, sumagot ang ating bida, wala pa, di ba't nagpadala ka ng mensahe kaninang umaga na gusto mo akong i-treat? Makikita sa likod ng ating bida ang 3 niyang kasama. Totoo nga ang sinasabi niya. Sabi ng isa, habang ang isa naman ay napabulalas, hindi ba ako nananaginip? Makikita sa ekspresyon ng 4 na lalaki ang gulat sa kanilang nakikita. Hindi sila makapaniwala sa sitwasyon. Samantala, si Liu Cheng ay napalingon at halatang naiinis sa mga nangyayari. Kasabay nito, dumating ang kanyang in-order na pagkain na dala ng delivery. Si Lu Yaxi naman, na halatang namumula, ay nagpakita ng pagtaas ng favorability na umabot sa 7. Ibinigay niya ang breakfast na dala ni Wang Jin para sa kanya ngunit ibinigay din ng babae sa ating bida. Ito ang breakfast mula sa Leeds French Restaurant, sabi niya, subukan mo ito, milk cup light sweet low calorie macarons. Makikita ang excitement sa mukha ng ating bida. Milk cup, tanong niya, halos hindi makapaniwala. Sa isip niya, naisip niya, siya lang ang nagdala, pero bakit? Tumaas ang favorability. Bigla namang dumating si Liu Cheng kay Lin Zin, na ikinagulat ni Lu Yaxi. Ang ex-girlfriend ng ating bida ay lumapit at inabot ang dala niyang pagkain. Subukan mo ito, sabi ni Liu Cheng, Tian Yuan Mujia breakfast set para sa 368 yuan na espesyal kong binili para sayo. Patawarin mo na ako sa inasal ko kahapon. Habang nag-aalinlangan, sumagot ang bida, well. Ngunit biglang lumapit si Liu Cheng at idinikit ang kanyang dibdib sa ating bida. Talagang naantig ako sa 3 taon mong pagsusumikap para habulin ako. Masyado lang akong inosente noon. Patawarin mo na ako, pwede ba? Sabi ni Liu Cheng na tila nagmamakaawa, sa isip ng ating bida, habang may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, naisip niya, gusto mong patawarin kita. At maging sunod-sunurang aso ulit na habol ng habol sa'yo. Hindi na ako katulad ng dati. Bigla siyang tumalikod kay Liu Cheng, at sinabi, masyado kang dikit, at baka mapansin tayo ng mga guro,
hindi ito naaangkop. Dahil sa ginawa ng bida kay Liu Cheng, naisip ni Liu Cheng, may nararamdaman pa rin siya para sa akin, kaya nag-aalala siya tungkol sa akin. Sabay ang pagtaas ng favorability nito sa 70%. Talagang gusto niya ako. Samantala, si Lu Yaxi naman ay may sariling naiisip. Tinulak niya palayo si Liu Cheng. Ginamit na niya ang taktika na yan daang beses na noon kay Lin Xin, pero hindi na ito uubra ngayon. Sabay tumataas din ang favorability niya sa 10%. Sigurado akong dahil sa akin ito. Makikita sa ating bida ang mukhang parang daga, naguguluhan at natataranta. Paano nila nadagdagan ng affection para sa akin ng sabay-sabay? Hindi ko maintindihan. Ililipat ang eksena sa 4 na lalaki na tila mga tanga, umiiyak at hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Ano ang sitwasyon na to? Tanong ng lalaking nakaitim. Si Liu Cheng at Lu Yaxi ay nag-aaway dahil kay Lin Xin. Hindi ba't wala namang kwenta si Lin Xin? Makikita na lalapitan na ng 2 babae ang ating bida. Sabi ni Lu Yaxi, Lin Xin, kainin mo ang breakfast ko. Samantalang si Liu Cheng ay nagsabi rin, Lin Xin, kainin mo ang breakfast ko. Ang bida ay napaupo na lamang habang lumapit ang 2 babae. Makikita si Liu Cheng na nakaluhod sa harap ng upuan ng bida, sinusubuan siya ng pagkain. Napasabi na lang si Lu Yaxi, Liu Cheng, ikaw. Habang si Wang Jin naman ay nahawak sa ulo, nagtataka sa nangyayari. Paano ito nangyari? Bakit nag-aaway ang 2 ito para sa isang lalaki, at si Lin Xin pa? Paano? Bakit? Ang bida naman ay napabad finger na lamang, sabik na nagsalita, sa ganitong sitwasyon. Kagabi, nag-click ako sa phone ng 1,600 beses, at ngayon, nanakit ang daliri ko. Buti na lang may nag-feed sa akin. Habang nakaupo ang bida, patuloy na nagkukulit ang 2. Sabi ni Liu Cheng, gusto mo bang tingnan ko ang kamay mo? Mukhang nangangati. Ang bida ay nagmumula sa pagkakakita sa kalangitan ni Lu Yaxi at nais siyang pakainin. Makikita ang 4 na lalaki na parang nababaliw sa kaganapan. Si Wang Jin ay nagagalit sa inggit dahil sa pagkakatingin sa bida. Sabi ng isa sa kanila, si Liu Cheng at Lu Yaxi ay sabay na nag-feed sa kanya. Lalo na si Lu Yaxi, na nakasuot ng maiikli na palda at nakakwadra sa ganoong posisyon. Mula sa pananaw ni Lin Xin, tiyak na. Sabi ni Wang Jin, kahit na nag-i-scream sa mata at nag-milk macaron sa bibig, gusto ko nang mamatay sa inggit. Habang ang isa pang lalaki ay napahawak sa ulo, napasad, ay nako, malaking balita. Habang si Lu Yaxi ay lumalapit kay Lin Xin, bulong niya sa kanya, I will change the color later. Nagulat si Lin Xin at tila hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Lu Yaxi, ngunit bago pa man siya makapag-react. Sa nakita ni Wang Jin ang sitwasyon, hindi na nito kinaya at nagsimulang magsuka ng dugo. Sumigaw ang isa sa mga kasama, Senior Wang Jin nagsuka ng dugo. May tumawag na ba ng school doctor? Bilasan niyo. Habang si Lin Xin ay patuloy na sinusubuan ng 2 babae, si Wang Jin naman ay parang patay na daladala ng mga medik palabas. Dahil sa pangyayaring iyon, agad itong kumalat sa campus at naging headline sa campus post bar, ang title ng post, nakakagulat. Si Liu Cheng mula sa Department of Literature at ang kanyang best friend ay sabay na nagpakain kay Lin Xin ng breakfast. Nag-init ang mga komento ng mga netizens, ano ba itong sitwasyon na to? Edited lang tong picture, di ba? Hindi ako makapaniwala, hindi ba't si Lin Xin ang leaking dog? Paano nagawa ni Lu Yaxi to? Nagkamali yata ako na maging leaking dog. Siguro naman si Lin Xin ay isang rich second generation, di ba? Kung hindi, siguro isa siyang up-and-coming star. Nasa eksena ako kagabi, sabi niya, 1,600 beses niyang ginawa iyon kagabi, kaya naman namanhid ang kamay niya. Naniniwala ka ba sa palusot na yan? Sa isa pang post, ang title, ang Leopard Tooth Girl, ay tumanggap ng 24 million gift mula sa isang Big Brother sa PK. Nag-init na naman ang mga komento, hintayin nyo, kagabi lang nangyari ang balita tungkol sa Leopard Tooth, narinig nyo ba ang balita? Isang mysterious Big Brother, sa PK sa pagitan ni Cao Cao at Shuang Shuang, nagbigay ng 1,600 Golden Dragon kay Shuang Shuang. Posible kaya na si Lin Xin iyon. Turk,
sino bang hindi nakakaalam ng ganitong malaking balita? Ginawa kaya ito ni Lin Xin para lumikha ng persona bilang isang rich second generation, para maging makatwiran na pinapakain siya ni Liu Cheng ng breakfast? Pwede bang maging makatwiran na dalawang magkaibigan ang nagbibigay ng breakfast sa isang lalaki? Hindi ko alam kung gaano kaaktibo ang goddess kapag siya ang gumagawa ng unang hakbang. Hindi mo alam at hindi ko alam, pero siguradong alam ito ni Lin Xin. Sa nakita sa media, bigla na lang nasabi ng isa sa kasama ni Lin Xin, "Hey Lin, nasa balita ka sa department bar. May mga taga-journalism department na papunta dito para i-interview ka." Sa narinig ni Lin Xin, napabuga na lang siya ng laway, "No way." Agad siyang umalis at binulungan ng dalawang babae, "Maglaho na tayo." Habang naiwang nagtataka ang dalawang babae, napatitig na lang sila sa isa't isa. Sabi ni Lu Yaxi, originally, si Lin Xin ay isang low-key rich generation, at ayaw niyang magpakitang gilas. Kasalanan mo na naging malaking balita ito at nagalit siya. Sumagot si Liu Cheng, "Kung hindi mo lang pinasukan ng dugo si Wang Jin, mangyayari ba ang ganitong kalaking gulo?" Makikita si Lin Xin na nagtatago, "Hindi ko akalaing sinundan ako ng journalism department." Biglang tumunog ang phone ni Lin Xin, at nag-text si Cao Cao. "Brother Chen, darating ako sa Yanjiang Airport mamayang alas 7:30 ng gabi, susunduan mo ba ako?" Sa isip ni Lin Xin, swipe money toolman, nadagdagan pa ng isa. "Looking forward to meeting her."